sigurado ako magsasalita yan si ano dyan, si Madam Inday Sara. Pero ito tingnan natin yung statement ni Bongo. Kasi yung kagabi, binasa natin yung statement ni Bongo doon sa isang Facebook page. Well, according to TV5, kino-confirm nila that it was the answer of Senator Bongo. Nakita natin yung sagot niya kay Basti Duterte, di ba? Nung kinall out siya ni Basti Duterte. At hindi natin nagustuhan yung sagot na yun. Sabi ko nga, sana, Senator Bongo, hindi mo sagot yun. Pero kinonfirm po ng TV5, ewan ko kung fake news yan, nasagot niya yun. Diyos ko po. Ang daming sinabi ni Basti Duterte, Senator Go, kung ano-ano pinagsasagot mo. Hindi ba? So eto na naman, sumagot na naman siya on VP Sara Duterte's resignation as Department Secretary, Department of Education Secretary. May sagot ka rin dito sa issue na to, pero sa issue ng Kingdom of Davao, may tamang panahon. Pag may issue ng Kingdom of Jesus Christ, may tamang panahon. Pag issue ng Davao, yung ginagawang pangtarantaduhan sa Davao, meron siyang tamang panahon. Hindi ito ang tamang panahon. Natutunan ko sa tatay niyo, tamang panahon. So ang sagot niya nga kahapon ganun eh. Nagsiservisyo ako sa mga tao, Bakit? Hindi mo ba dapat pagserbisyohan ng Davao? Again, we are not discrediting yung mga nagawang mabuti na ito ni Senator Bongo. Hindi natin discount yung mga napakagandang mga nagawa niya sa Senado. Pero ito lang naman. Apart from that, you're a resident of Davao and you should love Davao. Ito pong hindi mo pagsasalita sa Davao, it's as if inabandonan nyo na yung Davao. Tapos sasabihin nyo sa takdang panahon. Kailan yung takdang panahon na yun? Kailan yung tamang panahon? Pag eleksyon na, pag bobolahin nyo na yung mga tao. Diba? Kailan pa yun, Senator Go? Kailan kayo magsasalita? Kailan nyo papansinin? Kapag nakubkub na nila yung Kingdom of Jesus Christ. Kapag gobyerno na-freeze na yung assets ng Kingdom of Jesus Christ. Mantakin mo si PRRD ang administrator ng Kingdom of Jesus Christ. Tapos binastos ng mga nag-serve ng warrant ni hindi man kino-ordinate doon sa administrator na si PRD. Binabastos yung sinasabi mong mahal mo, pero hindi ka nagsasalita. Paano mahal mo tapos hindi mo pinagtatanggol at hindi ka nagsasalita? Well, sabi nga nila, a simple privilege speech will do. Wala pa kasing Senate, sarado pa. Kaya hindi pa siguro nagpi-privilege speech. Pero, lang naman, pag-condi na lang naman ang kailangan natin, hindi ka alam ko, busy ka, pero puta na, nakakanood ka nga ng basketball eh. Nakakapag-motor ka nga, ibig sabihin, may time ka. Magta-type ka lang ng konti, maglabas ka lang ng sentimiento mo na you are condemning what's happening in Davao, or you're condemning what's happening in Davao. Okay na sana yun para man lang ma-uplift yung spirits ng mga taga Davao. Mantakin mo, anak kayo ng Davao, tapos lagi kayong wala sa bahay nyo, tapos nasusunog yung bahay nyo, ni hindi man lang kayo umuwi para protektahan, suportahan yung mga nasunugan sa bahay nyo. Sabi nga nito ni Roy J, pagdating ng panahon, wala na yung Davao. Sabi ni Garski, nakakapagpa-video ka pa habang nagmumotor ka. Nakakanood ka ng championship ng basketball. Mano ba naman, pag time out o kaya patalastas, mag-status kang ganyan sa Facebook. Ako po ay masama ang loob sa mga nangyayari sa Davao. Ang Davao po ay napakaayos na probinsya. Napakalinis, matagal po namin tinrabaho yan. Wala po kaming insurhensya dyan, wala po kaming mga NPA dyan, lahat na ayos namin. Ano man lang ba sana yung ganun, Bongo? Kung meron isang tao na nakakaalam kung paano napaganda ng mga Duterte yung Davao, ikaw yun. Dahil ikaw yung anino ni Duterte.
Diba, sana man lang, yung mga simpleng post man lang na ayaw mo na nangyayari sa Davao, edi sana, kahit naman papaano, tumulong naman kayo dun sa mga tao na nakatulong sa inyo. Sarap-sarap na ng buhay natin sa Senado Sarap-sarap na ng buhay natin kakagala. Sana magkaroon din tayo ng time para ipagtanggol naman yung Davao because you are from Davao as you claim to be, sabi nga ni So ako ayaw ko yun. Yung sagot niya doon sa panawagan ni Baste, putang ina, sablay na sablay talaga yun. Sabi ko kung ganito pala talaga ang ugali ni Bongo, ako talaga yung sinabi niya, kasi sabi rin ni Baste, magkumpare tayo. Pero kung alam ko lang na ganito gagawin mo, kung alam ko lang na magkakaganyan ka, pare, hindi na kita binoto. We are hurt to see you react that way or no reaction at all. Masama ang loob namin kasi Senator Go, binoto talaga kita. Maraming beses kitang pinagtanggol. Alam ko naman na hindi mo hinihingi ito. Pero ang ibig ko lang sabihin is, I rooted for you too much. Kinampanya kita sa lahat ng mga kamag-anak ko, kaibigan ko, iboto niyo si Bongo dahil napakabait niyan. Walang hiya na yan, tapos biglang naging ganito. Parang unti-unti, himbis na baguhin nyo ang political landscape sa Senado. Himbis na baguhin nyo Senado, mukhang kayo ang binago ng Senado. You are or you were institutionalized. Alam niyo yung institutionalized, alam niyo yung ibig sabihin nun. For example, nasa kulungan ka. You've been in the prison for let's say 20, 30 years. Pumasok ka sa kulungan, you're 18 and then after 30 years, so 48 years, 48-year-old ka na paglabas mo ng kulungan. Paglabas mo ng kulungan, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Para kang isda na dinala sa tubig nang hindi ka marunong lumangoy, ganun. So, hindi mo na alam kung papaano ka mabubuhay sa labas dahil mas malakas, mas marami pa yung panahon na iginugol mo sa loob ng kulungan. So, nung pinalabas ka, hindi ka na sanay sa totoong mundo. Yun yung mga sinasabi nila na they were institutionalized. Na-institutionalized sila. Ngayon, this Senate is an institution. Meron sa Senate norms, merong mga nakaugalian, traditions, ganyan. Mantakin mo 6 years. Imbis na baguhin nyo yung norms, yung tradition dyan sa Senado, putang ina, it's turning out to be the other way around. Parang kayo ang binago ng Senado. Dati kayong matitino, ngayon hindi na. Hindi ba? Yun mga bossing. Yes, yan yung sinabi ni Morgan Freeman sa Shawshank Redemption. Kasi merong isa na matagal na siya, tas lalaya na siya, matanda na siya, pinapalaya na siya. Ayaw niya. Ayaw ko na, dito na ako, bahay ko na to eh. Hindi na, laya ka nga eh. Lumaya ka na. Tutulungan siya palabas. Sabi niya, 50, 60 years na ako dito. Ano yung gagawin ko sa labas? Ayoko na doon. Dito lang ako. Nandito na yung mga kaibigan ko. Wala na akong pamilya sa labas. Sabi nung hindi, lumabas ka, laya ka na. So pag laya nung matanda, syempre, hindi na siya sanay sa labas. Wala rin tatanggap sa kanya trabaho. Wala rin sa kanya. Wala rin tatanggap na kapamilya sa kanya. Kumbaga, ang ginawa na lang niya, ang gusto na nga lang niya, parang ang ginawa na, nasa loob pa lang siya, nung ipapalabas siya, naglabas siya ng kutsilyo, mananaksak siya. Para lang magstay pa siya dun eh. Mananaksak siya ng kasamahan niya para magstay siya dun, ayaw niyang lumabas. So, nung pinalabas itong mamang ito, alam mo ba, isang araw pa lang siya sa laya, anong ginawa niya? Nagpunta siya sa isang lugar, nag-big tea siya.
Kasi nga, na-institutionalize siya. So, itong Senado, imbis na baguhin ng mga senador na mga bago, putya, yung nahawa na sila. Oo, Diyos ko po, na-addict sa kapangyarihan, nasarapan sa buhay. Oo, ayun, ngayon, trapo, nagiging trapo na kasi. Pero alam mo ito yung sinasabi ni again hindi natin dinidiscredit yung Malasakit Center, lahat ng natulungan ni Senator Go, kasi ako natulungan din ako ni Senator Go. Oo, natulungan din ako. Ang tinitingnan ko dito is binibigyan naman natin sa kanya lahat ng benefit of the doubt. Itong nangyari sa Davao, ang dami ng problema. Wala tayong hinihingi kay Senator Bato. Ay, kay Senator Bongo, Bato na naman wala tayong hinihingi kay Senator Bongo. Ito lang yung hinihingi natin. Sumagot siya according doon sa mga sinasabi ni Baste. Kasi sabi nga ni Baste, pare, there's still time for you to redeem yourself. May oras pa Senator Bongo? May oras pa. Redeem yourself. Kaya lang, yung sagot niya doon sa sinabi ni Baste, parang, oy Baste, hindi kita amo. Oy Baste, wala akong pakialam sa'yo. Yung tatay mo lang. Yun lang ang mentor ko. Nirerespeto ko kayo, pero sabi ng tatay mo, ganito. Hindi ko pababayaan yung tatay mo. Parang ganun so eto, sabi nito ni Bongo, sa on VP Sara Duterte's resignation as DepEd Secretary, mula noon hanggang ngayon at hanggang sa mga darating pang mga pagsubok, kaisa ako ni Vice President Inday Sara Duterte, lalo na sa hangaring ihatid ang anyay tunay na malasakit para sa ating mga utang. Bolero na. Ay, ganito mga sagot, putang ina, trapo Bolero na din Hindi, nakaka-disappoint. Sa totoo lang, nakaka-disappoint kasi hindi siya ganito nun Nakaka-disappoint kasi ang ini-expect talaga natin dito, yung totoong laman ng puso mo, hindi yung parang Miss Universe. Alam naman natin na pag sinabi ng Miss Universe candidate or Miss Universe, ayun nga, candidate na world peace. Because I believe that every human being in this planet deserves blah blah blah. Para ng beauty queen Si Senator Bato, kilala ko siya noon pang nagsisimula siya sa serbisyo publiko at hanggang ngayon ay ipinamamalas niya ang kanyang husay, katatagan, dedikasyon at maprinsipyong pagsisilbi sa bayan. Maraming salamat po, Ma'am BP Inday, sa inyong pagsiservisyo bilang Sikap Department of Secretary of Education, sa patuloy mong pagsisilbi bilang pangalawang Pangulo ng Bansa at sa walang tigil na pagmamalasakit sa bawat Pilipino. Gaya ng parati nating sinasabi, there is always a time for everything. Paano mo nasingit yung always a time for everything? Ito ang panahon para mas lalong unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ito ang panahon para mas lalong unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Actually, Bongo, gustong ni Inday Sara na unahin yung kapakanan ng kababayan, pero utang ina, tinatarantado nga sila Actually, si Inday Sara, ito lang yung paraan niya para magkaroon siya ng silbi sa gobyerno. Yung pagiging VP niya, nag-resign siya sa dalawang ahensya na yan, tapos mag-focus na lang siya sa VP. Walang trabaho VP. Walang trabaho ang VP. Ang trabaho niyan, antayin mamatay presidente. So, sayang yung talent. Sayang yung galing. Sayang yung talino. Sayang yung puso. Pucha, dapat dun umikot yung mo. Dun umikot yung statement mo. Pero okay lang. Ikaw yan
Sabi ko nga sa inyo, si Senator Bongo, I'm not really expecting na ganito siya kamanhid. Pero malay naman natin, tumatiming lang. Sabi nga niya, may tamang panahon. Kailan kaya yan? Antayin kaya natin yung tamang panahon. Sige, pero sabi ko nga, let's give Senator Bongo a chance dahil napakahirap isipin na nagbago na siya, pero ako naniniwala pa rin ako at least mga 40% na ako'y naniniwala pa din na si Senator Bato ay kakampi pa rin ng mga Senator Bongo ay kakampi pa rin ng mga Duterte. At si Senator Bato siguro ganun din, mga 40% naniniwala pa din ako na sila ay didepensa sa mga Duterte at tutulong sa mga Duterte sa paglaban dyan sa mga nangyayaring kabulastugan dyan sa hinayupak na ano na yan na dyan sa Davao. Maria, pang iced Pocari Sweat, ay salap naman yan. Paborito ko yan, yung Pocari Sweat, ang mahal-mahal kasi. Napakamahal kasi niyan eh. Pero dati mahilig akong uminom niyan. Kaya lang medyo mahal. Pero buti na lang nagbigay si Mariah pang Ice Pocari Sweat Energy drink. Thank you very much. God bless you. Buti pa si Maria. Nakakaalala. Talaga naman. Maria dyan sa Japan. Domo arigato. Gozaimasu. So ayun, na masasabi ni Bongo dyan sa issue na yan. Ito nga, yung balita kahapon. So, ewan ko sa inyo kung masaya kayo dito sa statement niya. Ako lang medyo napaplastikan lang ako kasi putangin na naman eh. Oo, barubalan dito tapos biglang babasahan mo mula noon hanggang ngayon at hanggang sa mga darating pang mga pagsubok. Kaisa ako ni Vice President Inday Sara Duterte, lalo sa hangaring ihatid ang anyay tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. I mean, there's nothing wrong with this. It's just that I know you're pulling my leg.